everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Dapat nga ba malaki ang pondo para sumali dito sa MGI All-Stars? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na solid na sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, pag-usapan natin ngayon ang MGI All-Stars Fever. So nakakaloka kasi siya ngayon ang topic dito sa social media. At maraming ang nagtatanong na parang dapat ba sumali pa tayo dito sa MGI All-Stars? Oo naman, bakit hindi, di ba? So laban, kung sino man yung mga kandidata na gustong sumali sa MGI All-Stars, go lang. So sino-sino ba yung mga gusto nating makita? Ako, to be honest, wala pa naman ako masyadong naiisip, pero ang naiisip ko dito, kung sasali ka sa MGI All-Stars, make sure lang na meron kang ganda talaga. Number one, ganda. Body, syempre, kailangan sexy ka. Hindi lang porket maganda ka ay panalo na. Kailangan, syempre, meron ka ding body kasi uhusgahan ng hurado yung lahat ng performance, di ba? Yung ganda, lalo na, syempre, pag nagtanggal ka ng makeup, o, di ba? Kailangan makikita sa iyo beautiful. O, di ba? Hindi zombie. Ganon. So, yon. So, isa yun sa mga category kasi dito sa pageant. Kaya kailangan talaga mayroon kang natural beauty na ma-amaze sa iyo yung lahat. Yung fresh overload ba ang dating? Ganon. And then, syempre, number 2, body, kailangan sexy ka, kailangan talaga may ibubuga ang katawan mo. Yung tipong kaya mo talagang makipagsabayan, lalo na sa mga Latina candidates. Kasi alam naman natin ang mga Latinas ay grabe ang laban nila, di ba? So grabe, parang feeling ko sa kanila, magkakamukha na talaga yung hugis ng katawan nila. Pag sinabing Latinas, parang Barbie talaga yung katawan. Yung alam mo yun, alit ng bewang, malingkinitan yung katawan, tapos matangkad, mahaba ang mga bias, di ba? So yun, so dapat ganon. May ibubugang ganon. Yung kayang sumabay. Oho. Actually, si Gasini, napaka-perfect na kandidata natin. Itong first edition na to eh. And then, next, of course, bukod doon sa may body, syempre, kailangan magaling ang performance. Dapat yung mga ala CJ o Piazza, yung performance mo, yung tipong alam mo kung paano talaga mag-penetrate, yung execution, yung transition, kung paano mag-emote. So, ayun, isa yun sa mga syempre tinitignan. Kasi dadaan kayo sa panel of judges eh. So, medyo yon. At higit sa lahat, syempre, pagdating sa closed door interview ay syempre, marunong kang magsalita, marunong kang ipahayag kung ano ang purpose mo, kung bakit ka nandirito, ano ba ang advocacy mo, meron ka ba talagang pinaglalaban, kung bakit gusto mo maging MGI All-Stars. Hindi yung parang wala lang, di ba? So, pumunta ka lang dyan dahil gusto mo lang mag-join, gusto mo lang manalo, gusto mo lang na lumaban uli, ganon. So, yun yung mga category na dapat nakikita natin sa katangian ng isang kandidata na magkukumpit dito sa MGI All-Stars. So, yun, looking forward tayo doon sa mga kandidata na ganon. At sino nga ba sa tingin ninyo na kandidata na pwedeng mag-join? And then, of course, syempre, hindi rin dapat natin nakakalimutan ang mechanic ng game. Oho. Ang mechanic ng game ay 70% sa judges para sa performance ng mga candidates. And then, of course, kung iisipin mo, 30%, kumbaga maliit, oho, para sa 70%. Di ba? Pero malaki ang maitutulong lalo na kung ang kandidata natin ay lalong lumalakas at marunong lumabang. Alam nyo kung bakit umabot ng 12 million ang boto dito kay Miss Vietnam? Kung tutuusin, hindi makatarungan yung 12 million kung iisipin mo. Parang kung iisipin mo, talaga kailangan ba ng ganung kalaking gastos? Kasi kung may 12 million ako, aba, i-enjoy ko na lang ang buhay ko more than sumali sa ganyang klase na pageant, di ba? So, ayun yung real talk. Kumbaga parang
parang siguro magiging masaya na lang ako sa ano, sa mga siguro 10 years kaya mong pasayahin ang sarili mo habang may 12 million ka, or sa loob ng 5 taon, maganda ang buhay mo kasi meron kang 12 million, di ba? So kung iisipin mo, sayang. Nakakapanghinayang kasi yung 1 million, pwede mo naman itulong, tapos yung iba, pwede mo i-travel, tapos yung iba, pwede mong itabi para mas lalo ka pang magkaroon ng, alam mo yon, ng future, tapos yung iba siguro, paggawa ka ng bahay. Hindi mo naman kailangan paggawa ng bahay na umaabot ng, alam mo yon, ng ganong kalaking halaga. So, sa simple. Kumbaga marami pwedeng gawin sa 12 million. Nakatulong ka na, nag-enjoy ka, pagkatapos ayun. Kumbaga, perfect life. But, syempre, hindi yan kontrolado. Kasi dito kasi sa laban ni Vietnam, aminin na natin, hindi naman pumalo kasi yung performance niya ng todo-todo. Kasi alam naman natin itong si Ate Girl ay hindi naman talaga ganun kabongga yung performance niya. Di ba? Kung iisipin mo. So, medyo mababa. Tapos gusto niya pumwesto. So, nilaban yung boto. So, para masecure nila yung sarili nila dun sa boto, syempre, nagbaksak sila ng baksak na hindi nila namamalaya na gano'n na pala kalaki. To be honest, hindi naman kailangan gumastos ng gano'ng kalaki. Kasi di ba ang question dyan, kailangan ba ganito kalaki ang pera mo para makapenetrate ka dyan ng bongga-bongga sa pageant na yan? No, hindi yan requirements ng MGI All-Stars. Ang MGI All-Stars, may mechanic lang siya ng game na pwede kang bumoto. Pero nasa sayo yun kung gusto mong ilaban or hindi. So, syempre, kung gusto mo sumuporta, bumoto ka. So, yung boto naman na inaasahan dyan, hindi naman kailangan ganun kalaki yung ibaksak mong pera para, alam mo yon, na para sa isang gabing pageant, di ba? So, hindi yan hinihingi ng MGI. Ang hinihingi ng MGI ay suporta sa kandidata na iboto ninyo. Kumbaga, it's just have fun. Na parang, paano mo ilalaban? Siguro, nag-ipon-ipon na yung suporta sa kanya, kaya dumami ng ganong kalaki. So, yung 12 million na yan, hindi naman galing yan kay Vietnam mismo. Galing yan sa mga supporters ni Vietnam na alam mo yun, na inilalaban nila yung kandidata nila. At hindi kasalanan ng MGI All-Stars na parang bumoto kayo ng ganong kalaki at napunta sa akin yung pera ninyo, di ba? It's a business. Malaki din ang ginagastos ng MGI All-Stars sa competition na to, at grabe siguro yung bayad nila sa mga host, sa lahat, sa production, everything. At nakita naman ninyo kung gaano talaga kabongga. Kahit kayo, para masasabi nyo siya ang number 1. Diba? So, yun. And sana naiintindihan natin na kailangan din kumita ng organization sa ano na to. Kaya may pabotohan. So, yun. Pero hindi sinabi na, dapat pag sumali ka dito, may ganitong kalaking halaga ka para manalo ka sa competition. Kasi kung tutuusin, hindi naman siguro umabot ng 12 million ang boto kay Colombia para manalo sa competition. At kahit kay Lagassini, di ba? Kasi ang nababalita lang yung kay Vietnam. Si Vietnam, nilaban nila ng todo-todo. Kaya umabot ng ganong kalaki. So, hindi kasalanan ng MGI All-Stars at hindi ganon ang basihan para manalo ka dito sa competition na to. Kasi kung iisipin mo, 30% pa din. So, kailangan magaling talaga yung candidates. Kailangan meron kang ibubuga sa laban. So, bakit ito daw si Miss Gana sa kabila ng magaling na ay naging first runner-up? Kaya nga siya naging first runner-up kasi magaling siya, di ba? So, kung iisipin mo, kaya lang, siguro lumamang lang talaga sa kanya konting puntos etong si Colombia. At kaya kay Colombia napunta ang panalo. Kasi kung iisipin mo, halimbawa, 30%. So, paano natin masasabi na sino ba ang makakakuha talaga ng 100% na 30% score? Hindi naman yung number 1, hindi na, syempre yung number 1 na mataas yung boto, hindi yung number 2. Kasi yung number 2, siguro baka 28% or 25% ang mapupunta sa kanya, kahit konti lang yung boto. Di ba? Kung mataas naman yung performance mo, so yon. So, malaki yung maitutulong ng boto para umangat yung kandidata mo, pero hindi ibig sabihin nun na kaya ka nanalo dahil sa boto. Kasi kung iisipin mo, kung botohan lang ang pag-uusapan, parang pili ko ang panalo si Vietnam. Di ba? Sa laki ng binaksak nila. So, yun yung,
strategy ng game eh. Pero kung iisipin mo, ang sense dito ay, nanalo ba si Vietnam kahit nagbaksak siya ng ganong kalaki? Hindi. Dahil pinapakita pa rin sa pageant na to na kailangan ang kandidata ay more performer, more than doon sa, alam mo yon na parang dapat ay magbaksa ka ng malaking halaga para ikaw ang manalo. Support system lang siya doon sa performance ng kandidata kung sakaling bumabaksak o gumigewang-gewang ang performance. Sabi nga ba't si Tarina Mama Sam, pumalo naman ang pumalo. Kasi nga, may mga girls kasi na hinabol nila yung posisyon nila. So, napunta siya doon sa itaas. Si Vietnam. At bumaba itong si Thailand. Hindi siya napasama sa top 5, di ba? So, ang mechanic ng game ay kailangan performer ang girl at the same time, meron kang suporta na nakukuha hindi lang sa bansa mo, over the world, di ba? So, may suporta kang nakukuha. Hindi naman kailangan ganun kalaki, pero para to support system na maprotektahan yung laban mo sa performance. So, yun. So, ganun lang para ma-reserve siya na manatili ka doon sa itaas. Di ba? Kasi, at the end of the story, kung talagang magaling ka at may supporters ka, mananalo ka. Pero hindi ibig sabihin, kailangan meron kang 12 million para manalo ka sa competition na to. Dahil dito, ipinapakita sa competition ng MGI All-Stars na kahit magbaksak ka ng ganong kalaking halaga, kung mahina ang performance mo, hindi ka pa rin mananalo sa competition na to. Dahil ang basihan ng competition ay yung overall performance, yung total package na tinatawag na meron kang performance level at meron kang business side, miski papano. So, combination yun ng dalawa. And then, doon matatawag na ikaw ang pwedeng manalo ng MGI All-Stars. Kaya, para sa akin, kahit sino, pwedeng sumali dito, basta meron kang laban. Diba? So, wag mo kakalimutan yung mechanic ng games. 30% for the voting and syempre, ando doon din na kailangan performance level ka. Kaya nga nakarating si Gasini Ganados dito sa top 5 eh. Kasi sa top 5, meron siyang performance at nakita naman natin taas ng score ni Gasini. So, umabot ng 99999. And then, of course, meron din siya tinatawag na, alam mo, ang tawag dito, yung supporters. Kaya lang, pagdating sa dulo kasi, hindi na sumuporta sa kanya yung supporters, hindi na nagbaksak, hindi na kaya hindi na natin naihahabol doon sa top 3. Pero kung tutuusin ko na suportahan ng todo-todo yon ay top 3 ang lola mo. Mawawala sa eksena dyan yung isang kandidata. Pwedeng si Colombia or pwedeng si Ghana. Di ba? Kasi mataas yung ranking ni So, ni Gasini. Sa totoo lang, kung yung pagbabasihan lang performance, ang top 3 ay si Gasini, si Ghana, at saka itong si Czech Republic. Kaya lang dahil nga sa suporta, sa last part, hindi na tayo tumodo doon. Kumbaga parang hinayaan na natin si Gasini. But top 5 is not bad. Di ba? Pero sana kaya pang mag-top 3. Malay ninyo, nakasagot pa siya ng bonggang-bongga, di siya pa ang nanalo. Di ba? So, ganun talaga. Just game and then have fun. Yes, yung sinasabi ng iba, nako, money maker naman ang MGI All-Stars. Maaaring ganun sa paningin natin. Pero, ang purpose lang naman dyan ay syempre para makabawi din sila doon sa mga nagagastos nila. Kasi hindi naman sila makakapagbigay sa atin ng malaki at magandang production katulad ng mga nakikita ng mga dalawang mata natin kung hindi sila gumagastos. So, gumagastos yan sila. At dapat maintindihan lang din natin lahat na this is a business. Business talaga siya, guys. Business with the pleasure. Ganon! So, basta, ang masasabi ko, MGI All-Stars now, wow, bongga. And looking forward ako for the next, competition. Huwag kayong maghanap ng mga ano ba ang advocacy nila, ano ba ang purpose nila, ano ba ang mapapala dyan ng mga kandidata. Meron. Kasi meron kang $100,000, di ba? At bukod doon, possible kang manalo ng $1 million kapag naka 3
consistent ka na panalo. O, di ba? So, ayaw mo pa yon. So, yun yung purpose ng game. So, it's look like a game show. Ganon. So, game show sa beauty pageant. Ayun ba yung tamang term? So, yun. So, basta i-enjoy lang natin. Huwag natin masyadong seryosohin. At kung gumastos man yung ibang country na gano'ng kalaking halaga, dahil siguro sa kagustuhan nilang manalo. Kung worth it ba yung second runner-up para sa 12 million, problema na ni Vietnam yun. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung sino naman ang susunod na MGI All-Stars na gusto mong sumali dito sa second edition. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi kang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.